Dave Ildefonso, pinag-aagawa ng 4 na team sa PBA ngayon at lahat sila may mga bigating offers pa. Ang may pinakamalaking offer sa ngayon na natanggap ni Ildefonso ay galing sa Pure Blends at ang sabi, ibibigay na raw nila lahat basta pumayag lang siya na maglaro sa team na nag-draft sa kanila na originally ay galing sa Northport at karapatan ng Pure Blends na makuha yung player na dapat para sa kanila. Handa rin daw i-buyout ng Pure Blends ang remaining contract niya sa Abra para makapaglaro na sa kanila. Balitang Pure Blends pa rin tayo. Keith Jimenez, kukunin na rin daw ng Pure Blends sa mga susunod na buwan. Tara! Pinapatigas at pinapalakas pa ngayon ng Pure Blends Titan Max ang kanilang frontcourt nung kinuha nila si Ato Ular mula sa Phoenix kapalit si James Kwekuteye. Pang poste type talaga tong si Ular. Magiging katandem to ni Calvin. Kapag nakuha nila si Greg, talagang magiging dominant ng team na to pagdating sa palakasan ng big man at magiging threat na rin sila. Lalo na kapag nakumpleto ng Pure Blends ang lahat ng chess pieces nila. Bukod kay Greg, ang pinaka-inaasam na makuha nila ngayon ay si Dave Ildefonso. Bakit? Simple lang, dahil ang mga prototype ni Dave isang halimbawa ng mga two-way player. Can shoot, can defend. Sobrang athletic. Sa Abra Weavers, nagka-coverage siya ng pumapalo ng almost 20 to 21 points per game. Hindi din siya basta-basta na-intimidate sa mga matindi dumipensa dahil meron siyang master skill sa handling at may shooting sa mid-range. Base sa kanyang stats, siya ay nakapagtala ng 43% sa 3-point field at tumataas pa yan ngayon. Kaya nga two-way player at hindi nga nagkamali ang Northport sa pagpili sa kanya. At hindi yan pagagawa ng 4 na team sa PBA kung hindi yan magaling. Pangalawa din na nakikipaglaban para sa kanya ay ang Converge na nagpapalakas din ngayon. Ayon sa kanilang statistician na mataas daw ang win rate nila ngayon at sana madala nila to sa regular games. Ayon kay Delta Pineda, si Dave Ildefonso ang kanilang latest prospect at kaya daw nilang ibigay ang gusto ni Dave. Dagdag pa nila na may similarity si Juan GDL at Dave Ildefonso at balak sana nilang maging magtandem sa backcourt ang dalawang to. Pangatlo ay ang rain or shine. Kung mataas ang win rate ng Converge, mas mataas naman ang win rate ng Ross dahil sa kanilang winning streak ngayon at mas mataas ang kanilang confidence dahil sa mga nagdaang 4th straight semis appearances nila na bibihira lang mangyari sa isang independent team. Minsan ang sumagi sa isip nila na kunin si Dave Ildefonso pero hindi na rin ako sigurado kung may kipaglaban pa sila. Ayon kay Snow Badwa, magpapakawala daw ng isang rookie ang Ross dahil sa sobrang dami na at nagsisiksikan sila. Kesa naman mawala ng trabaho yung isang rookie, in-unload na lang nila. Sakto, kukunin na rin daw ito ng Converge, isang 6'5" big man na pwede nilang gawing trade asset sa mga susunod na taon, gaya ng ginawa nila kay Brian Santos. Bali ito daw yung 20th pick ng Ross kung hindi ako nagkakamali. Pang-4 na team ay ang NLEX na nagpapatibay din ngayon at sisiguraduhin daw nila na magiging contender na sila. Excited na rin si Robert Bolick sa gagawing move ng NLEX para sa muling pagbangon ng kanilang campaign. Bukod nga pala kay Dave Ildefonso, kukunin na rin daw ng Pure Blends si Keith Jimenez, yung binangko ng San Miguel, at bilang sa free agent, wala nang kuskus balungos, makakabalik pa rin pala si Keith. Siya din ang inaasahan na magtatayong muli ng playing style ni Terrence Romeo na siyang nawala na sa PBA at naghahanap din ng team na mapapasukan. Sana kung kukunin nila si Keith, isama na rin nila si TR7. Base sa nilalaro ni Keith ngayon, nainiwala ako na may kalalagyan talaga siya sa PBA. Kumbaga, yung handlings niya, hindi lang pang MPBL, talagang pang pro na. Alam ko naman na si Keith, wala pang napapatunayan sa PBA. Minsan nga, ginagawa na lang siyang clown ng mga kasamahan niya sa SMB. Kasi nga siya yung parang iniisip nila na pinakamahina sa team. Pero kung pagbibigyan lang niya ng mahabang oras, ibang klase yan. Basta wag lang ma-injure. Si Dave naman na face of the MPBL, hinahype ngayon ng mga tao para pumasok na. Ang gusto din naming makita, masubukan ang kakayahan ni Dave sa PBA at maramdaman din niya kung gaano kalayo ang quality ng mga players dito kumpara sa ibang liga. Si Justin Baltasar na naging MPBL MVP pa nga ay biglang nanibago sa PBA kasi ang dami daw magagaling na big man na kaya siyang pigilan. Kaya sana makita natin si Dave na makapaglaro sa PBA. Dahil sa bukod sa magiging big boost siya sa Pure Blends, dito pa lang magsisimula ang totoong laban.